So okay, so yun nga mga dre. So PC walkthrough muna tayo ngayon. So bago yan, intro muna tayo. Let's go. Okay, so yun nga mga dre, magandang umaga. So sa ngayon, dito sa video natin na to ngayon is magkakaroon lang tayo ng konting PC walkthrough or walk around dito mismo sa loob ng PC ko. So, bakit ko nga pala siya pinapakita muna sa inyo ngayon mga dre? So, itong part ng PC walkthrough na to, kasi technically itong PC na to is isa siya sa mga bago kong device ngayon na naipundar within the past few months ago. And ito na rin yung gagamitin natin for a while for our sudden few more contents. Especially malaki ang kinalaman dito ng Node.js at Nest.js also. So, titingnan din natin kung makakapag-PHP tayo soon ng discussion. But before that, bigyan ko lang muna kayo ng konting idea kung ano nga ba talaga yung nilalaman at kung ano yung pinaka overall specs ng binili ko na PC sudden way para makapag-develop ako ng mas efficient. So ito, bigyan ko lang kayo ng idea. Ito, this is some kind na excuse me. So itong video na to is basically it's not some kind of a flexing video. Or also, hindi ko niyayabang sa inyo yung PC ko. But definitely then, I'm giving you some kind of idea on how is it, paano ka makakamura or paano ka makakabili ng PC na abot kaya, na high efficient na or meron ng high efficient value sa pagdating sa development. Okay. So, before natin na i-discuss to, bibigyan ko lang kayo ng idea sa kung ano yung current na specs na meron ang PC ko ngayon. Okay. So, etong video na to, currently, i-discuss lang muna natin yung more on internals ng PC. So, yan. So, may display 1, system, display 1, display 2, sound 1, sound 2, tapos sound 3, sound, tapos input. Okay. So, start tayo sa system. So, yung kabuuan ng system na meron tayo ngayon sa mismong PC natin, dito nakalagay yung actual na operating system natin, which is yung Windows 10 Pro and 64-bit. Tapos technically ang nakalagay na BIOS ang nakalagay na processor sa atin is yung AMD R5 or yung Ryzen 5 46G Radeon. So 12 CPUs tapos 3.7 GHz. Then meron akong RAM na to be exact is 8.1 GB. Ang 8.1 GB. Pag sinabi kasi natin 8,192, it's almost 8.2 GB na yung size niya. So, currently, etong RAM na to is specifically maganda na siya and goods na siya. Not just only for a gaming but also for a specific development purposes na rin. So, usually, kung ako, bibigyan ko kayo ng advice if you will going to build your own PC at the same time. So, ang kailangan nyong gawin is kailangan nyo mag-retain into 8 GB up, 8, 16, and also 32. Mas maina, mas mabuti. Pwede nga 64 kung tutusin. Para mas sobrang bilis. Pero ito kasi, total, ito lang naman yung PC natin is low budget lang naman and total hindi naman siya ganun kamahalan. Katulad nung sinabi ko kanina. So, it's just prepared na yung pinaka-recommended size ng memory or nung RAM natin specifically is kahit umabot lang ng 8 gig or 8.2 gig. Pwede na yon. Kasi ito yung pinaka-standard kung tutusin. Well, actually itong PC na to, nagbabalak pa ako na i-upgrade to someday into a higher one. Pwedeng 16 or 32. Basta hinahanapan ko lang din. Usually, baka sa susunod maglagay na rin ako ng sarili kong GPU inside from its system unit. Kasi ito, to be honest, itong setup ko na to ng PC, hindi pa siya fully prepared. Meron pa akong kulang na GPU dito. Although, meron na akong SSD. So, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano laki yung size ng isang budget-friendly na PC na po pwede nyong gamitin sa loob mismo ng bahay ninyo. Okay. So, yung display natin is naka AMD Radeon graphics.
So, ang manufacturer is Advanced Micro Device Incorporated. AMD nga. So, yon. So, etong display natin ngayon, basically, meron tayong dalawang monitor na ginagamit ngayon. Usually, yung isa is size ng what should I think? Tingnan muna natin sa settings. Alam ko makikita na rin natin yan dito eh. Ay, hindi pa. Sige, pakita na natin sa settings. Tingnan natin kung makikita natin. Display. Duplicator extended. Yan. So, currently, meron tayong display resolution na of choice na hanggang 144 by 900 recommended. Then, tong isa, teka, kung hindi ba ako nagkakamali, saan ko ba makikita to? Ito. Yan. Is 1,920 by 1,080. So, yun yung recommended. So, ito yung first monitor natin, which is ito yung actual na display resolution niya, or yung pixel size per resolution niya. Ay, sorry, yung pinaka-resolution niya sa screen 1, tapos itong screen 2. So, bigyan ko lang kayo ng idea, siguro magkakaroon ako ng konting pahaging sa next na episode na to, which is didiscuss natin yung about doon sa workstation setup natin, tsaka kung paano ako nakakapag-record. Kasi usually, bakit nagtataka yung iba, bakit magkaiba yung size ng monitor ko? Well, ginamit ko lang kasi yung isang luma akong monitor for this one para makapag dual screen ako. Also, para maging useful din for some kind of a development purposes din. So, eto, usually, ang gamit ko po kasi ng isang monitor, dun sa monitor 1 is Envision. Then, the next one is Viewpoint. So, yung Viewpoint na yan, kasama na siya dun sa package na binili ko sa PC na yon, including na rin yung setup na binili ko. Kasi, ang ginawa ko kasi guys, para makapabili ako ng murang PC usually. Ang ginawa ko kasi is meron kasing isa nag-offer na friend sa akin before na ibenta tong PC na to sa akin. Currently na eto, complete set na siya. Then also, ang ginawa niya raw kasi para mas makamura daw siya ng bili ng PC, which is low cost lang naman pero maganda na rin for development, is bumili sila ng reta-retaso ng pyesa ng system unit. Then also doon na lang nila mismo pina-rebuild sa loob mismo nung shop na pinagbilhan nila. So yun lang din yung isa sa pinakamagandang choice pag halimbawa nabibili ka ng sarili mong PC na usually eto katulad nito, more efficient pag ginamit mo in terms of development and also video creation or content creation, pati na rin sa gaming if ever na gaming talaga yung hilig mo. Okay. So, tapos na tayo sa display resolution. Ngayon, ano nga ba ang gamit ko rito for the storage of the whole things out inside from my personal computer? Well, meron tayong two options before. Meron tayong HDD or pwede rin namang SSD. Well, total, katulad nung sinabi ko, binili ko na rin lang din naman to sa friend ko, which is basically, fully set na siya. Pero, at the meanwhile, ang gamit kasi natin ngayon is SSD. So, yung SSD niya, meron siyang tatlong partitions in behind with the system. So, meron tayong local disk C, reserve D, tapos local disk F. So, yung local disk C, ito yung pinaka usual na storage natin dito mismo sa Windows. So, dito natin nalalagay lahat yung program files natin, yung composer. Yan, nandito. Chrome, lahat ng programs na naka-install dito, lahat nakalagay yan. Okay, ilagay po yung system reserve. Basically, ito, walang laman, pero merong nagsiserve na merong memory allocation. Tingnan natin sa view. Hidden items. Tingnan natin, so, sa options, change folder. Tingnan natin yung view show. Apply natin. Ay, actually, wala naman pala siyang laman. Pero nagtataka lang ako bakit may allocation siya na i-emit. By the way, balik na nga lang natin. Kasi ako medyo
questionable ako sa isang to. Although, nakalimutan ko na rin kasi iba pang fundamentals of, technical support. But basically, siguro, it's somehow na may kinalaman to sa, memory. Sa file application natin. But, sige. Siguro find out ko na lang siguro sa next video natin. Okay. So, yun lang. So, meron siyang 3 partitions. Yung isa para sa system. Yung isa is reserved. Tapos, yung isa naman is local disk din, pero wala namang laman. Ngayon, in overall, ilang gigabyte ang natin, ang overall size ng SSD natin. So, calculator natin ngayon to. So, to be more specific, yung current natin for system is 118 or 118 plus meron tayong reserve na 49 GB, 49.9. Yung 49. Teka lang, mali. Okay, so 118 plus ilan yung memory kanina? 49.9. Ba't may mabutal pa kasi? Plus, okay, 167 plus 465. Yun, so 632.9 gig yung overall size ng SSD natin. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi ito yun eh. So, yun yung overall size. Ngayon, ano naman yung mga current utilities tsaka applications na naka-install sa akin? So, simulan natin for development. Bigyan ko kayo ng konting listen or overview sa natin, program listing natin. Wait lang, install. Add and remove programs tayo. Open natin. Yan. So, currently, meron tayong 48 apps na nakalocate dito. Simulan natin po sa development. So, meron tayo ditong utility na ginagamit for Node.js, which is ginagamit natin tong development application na to start a specific React.js framework project. Especially pag-usapang React, Nest, tsaka Node.js Express framework. So, other than that, wala tayong composer kasi na nakalagay eh. So, diretso na tayo dun sa SAMP control panel. This one is a kind of a usual thing that we are also using for database management and also server rendering, especially kapag nagde-develop tayo ng PHP. Not unless kung naka-Laravel ka. Kasi yung Laravel totally, hindi ko lang sure kung totally kailangan niya pa bang gumamit or totally dependent pa ba siya sa SAMP. Ang alam ko kasi hindi na kailangan magbukas ng ganun eh. So, yun. May mga VPNs din tayo dito na ginagamit for actual client purposes. So, yun. FreeCam, which is ito yung currently na ginagamit natin ngayon for our current recording for the content creating of a specific topic. Especially nung mga nakaraan. So, focus tayo sa PHP, Node, tapos C. Then, meron din tayo, lahat yun naka-record yun through using FreeCam. Iba't ibang PCs, iba't ibang laptops nga lang na ginagamit natin kasi totally, wala pa tayong ganun dito. And yung dati kong PC is medyo low-end. Kailangan ko talagang mag-ship into another one. And that's why, kailangan natin na medyo low budget na high-end na PC kahit papano. So, Chrome, Opera, Firefox, yung mga browsers natin usually ginagamit natin into some kind of a different testing, especially sa part na to. Ayan, so kung nakikita nyo tong kulay orange na to, tsaka to, we got already have both this application for video editing. So may mga baka mamaya may magtanong, Dre, Boss Japs, bakit hindi ka gumagamit ng Premiere? So katulad nung sinasabi ko sa inyo, sa susunod mag-i-invest tayo sa ganyan. Somehow dito mo lang tayo magre-retain kasi ito much easier to edit all of those videos and contents inside from the Microsoft Clipchamp. And the other that one, siguro kasi mas madali lang siyang i-handle for in the meantime. Although marunong ako mag-premium, pero right at the meantime, hindi ko pa siya totally kailangan yon.
not technically necessary right at the moment because somehow more on focus pa lang naman tayo sa tutorial. Not unless kung darating na tayo sa point na kasi bala ko magpasok ng somehow motovlogging content in my channel, tapos pwede rin ako magpasok ng iba pang contents like depende. Pinag-iisipan ko pa kasi ngayon kung paano magiging run up ng channel ko for the meantime kasi technically ito katulad nito hindi ako madalas nakakapag-upload due to some kind of a hectic schedules katulad ng ayan may ginagawa akong project ngayon in a bootcamp na sinalihan ko. The same time meron din akong project dun sa current employment ko. Plus meron din akong project dun sa current project ay sa ano ko ngayon sa current na company na sinimula namin. So yun, halos ganon. So sobrang dami lang din talaga ng ginagawa namin ngayon right at the moment. So sa ngayon, hinahanapan ko pa ng oras kung tsaka pinaplano ko pa kung ano yung magiging setup nung actual na YouTube channel ko. So bukod pa dyan, syempre itong PC ko na to is technically naglalaman din siya na mga pampatanggal bagot din kahit papano. Pero usually hindi ko naman totally nagagamit to eh. Yung kapatid ko lang halos na naglalaro dito. Yan, si Janela. Yan. Meron ditong Valorant tsaka Steam. Etong Steam na to, nilagay ko lang naman din siya if ever na maisipan ko mag-download ng Dota o di kaya some kind of other games na available dito. Kasi medyo ano na rin. Sa ngayon pinag-iisipan ko pa. Siguro sa susunod. Hindi ko lang sure. Tapos may Balo. Ayan, may Riot Client tayo. So, o pwede rin, sa Riot Client kasi, pwede tayong mag-install, sa pagkakaalam ko pwede tayong mag-install ng different games na may kinalaman kay Riot. Ayan, Wild Rift. Kaso ito, pang mobile to eh. Ito, League of Legends. Ronetara, bago to Tapos may Teamfight Tactics. Itong Teamfight Tactics na to. Okay, parang ano. Sa LoL din ba to? Okay. So, same lang din pala siya halos. Ito rin pala yon. Parang chess din ang format. So, yun. So, halos gano'n lang naman lahat ang laman ng PC setup na to eh. Kung totoosin. So, binibigyan ko lang kayo ng konting idea for the meantime, para at least, kapag nag-ship tayo into 10, hindi kayo magtataka. Kasi, nung nakaraan sa mga video contents ko, baka mamaya sabihin nyo, ay, naka-11 ka nung nakaraan, ba't nag-downgrade ka ng 10? So, FYI lang mga dre. Ito na kasi yung PC na to, ito na yung pinaka-usual na gagamitin natin for content creation. Especially, after natin ng basic React.js, pag nag-React hooks tayo, dito na natin lahat i-discuss yun. Tapos, i-include na rin natin yung Next.js sa susunod. Pero somehow, pinag-iisipan ko pa rin naman mag-upgrade into Windows 11. Yun kung kakayanin ko na kakayanin ng specs ng actual na na PC ko. Yung Windows 11. Pero sige, sa susunod try ko mag-upgrade. So yun yan mga dress. Sa ngayon yun lang muna. Hanggang doon lang muna. So yung next video natin is magkakaroon tayo ng walkthrough about dito sa actual na station and setup natin. Kung paano tayo nakakapag-record ng audio in a while. Tsaka kung paano natin yung sinesetup yung video natin na to for the whole thing. Tsaka yung actual editing. So, yun lang muna. Magandang hapon and bye. Peace.